3, 2, 1. Ladies and gentlemen, this is What's Your ETA, which means Empowering Through Awareness. I am Eliza Keita Salem. I am Julia Sofia C. Raidike. I am Juliana Franchel G. Vizcara. And this is the podcast where growth meets purpose. So today's episode is all about self-improvement and more than that, how we empower ourselves intentionally. So, bakit nga ba What's Your ETA, Juliana? Kasi siya yung nakaisip nito. So, bakit nga ba ETA? Sa unang tingin kasi, ETA is just the estimated time of arrival. Pero if you look at it in a deeper level, ETA also shows the journey of empowerment. May mga obstacles along the way patungo dun sa growth and self-improvement mo. Hindi lang siya isang direction. May mga... may paikot-ikot. So parang it's not like where you're headed, it's how you get there. Yes. Parang how you shape yourself para mapunta ka dun sa position mo. So, ano ang first tanong natin for today? Ano yung gagawin natin for this podcast? What is your principle? Kwentuhan na. Ano ang principle or like stories nyo? Sino magsa-start? Ikaw na lang, Me. Mine is continuous reflection. Kasi, like, for the past years na mga nag-experience ko, talagang natutunan ko na growth doesn't always come from doing more. It comes from pausing, observing, and listening to yourself. Kasi sa'yo mismo manggagaling kung ano ba talaga yung gusto mo sa buhay, who do you want to be, and who you really are. And for me yung talagang way ko para mag-self-reflect and yung pag-continuous reflection ko sa sarili ko is through journaling. I mean, it doesn't have to be regularly. Basta talagang ma-write down ko yung thoughts ko. Yung ano yung hindi ko masasabi sa iba and how do I make sense of who I am. And that is yung pagbibigay ko ng advice sa sarili ko when I needed it the most. I started this habit talaga nung first year. As you all know, first year medical technology student ako last year. But then, yun legit? Yeah! Hindi mo alam! Nag-college ka na? Oo! Ano ba yan, Julia? Parang sinabi ko na yun. Ito na. So, ayun. Kasi yung time na yun talaga, sobrang na-pressure ako and parang all my life kasi talaga, parang naka-embed na sa utak ko na ito na, mag-medtech ka na, kailangan ito yung path mo. Kasi, alam mo yun, passion over practicality. I mean, wala naman talaga akong passion or dream talaga sa buhay. Pero, laging sinasabi na ito yung path para mas mabilis kang makapunta sa ibang bansa, mas mabilis kang yumaman kapag ganyan. So, yung time na yun talaga, naguguluhan ako. Lalo na nung first sem namin kasi sobrang hirap talaga nung lesson. So, I was like, I mean, tolerable siya, pero parang maiisip mo na, ito pa yung para sa akin niya. Like, 4 years ko i-endure to. Like, nung una, alam ko ng parang hindi ko naman talaga to gusto, pero go na lang kasi nga wala naman talaga akong dream. So, parang sige na nga, total gusto naman ng magulang ko. So, parang na-build yung decision ko na yun out of expectations rather than passion. Ganon. So, lagi kong question if I was in the right place or right path, and yung journaling na yun is nagbigay sa akin ng space para ma-ask yung sarili ko ng mga questions na hindi ko ma-ask out loud or hindi ko masabi na sa mga parents ko. Tapos ayun, hanggang second sem, I decided na tigil na. Yeah, so hindi na ako, I mean, nagtuloy ako second sem halfway, pero sobrang burnt out talaga kasi hindi ko kaya yung mga practicals na mag-aano ng tae. So I was wag na nga, tama na. Yeah. Tapos kaya yun, napag-decisionan ko, lagi ko kasing nakikita yung cosmetic science and ever since talaga, like sobrang kikay ako sa mga makeup. And nung bata ako, gagawa ko ng mga potions, kunwari, for myself. Ganon. So I was like, parang ito na yung calling ko. Yun yung way ko ng self-discovery, which, you know, way siya for self-empowerment. Kasi dun mo maintindihan kung sino ka and who do you want to become. And reflection helps me move from surviving to growing intentionally. Galing! Okay, so, ano yung reaction ng, like, parents ko? Nung una talaga sa kanila, nasasayangan sila sa 1 year. Pero, condition ko na kasi talaga yun sa kanila from the very start na unsure pa ako. So parang if ever man na
mag-decision ako ng panibagong college course. Like, sana okay lang sa kanila. So parang na-understand naman. Yeah. Okay, that's nice. Ako? Ikaw? Pwede ang gusto mong share? Ako? Kasi hindi ko pa sila kilala. Go. Okay. So, yung principle ko kasi, ever since pa, is to accept change. Kasi change is everywhere eh. Kahit saan ka magpunta, anong ginagawa mo, nasang point ka ng life mo, there will always be change. So, I started to think about this nung mga early stages pa lang. So, nung bata pa lang ako, I always think about the future. Kung anong mangyayari. May mararating ba ako? Lagi kong naiisip yon. Elementary days, nung anong mangyayari sa high school, kung mahirap ba. Kasi ayun yung sabi nila, di ba? Lagi. Na iba na yung elementary sa high school. Kailangan mag-adjust, ganon. So yun, it hits high school na. And na-realize ko naman na masaya naman pala siya. Walang dapat katakutan and all. And I made a lot of memories. Pero yun na nga, once nung nag-high school na, I started to think wider about my future plans, future goals, ganon. And about sa college, kasi nung high school, undecided din talaga ako nun. Pero yun, so, nung grade 10 something, dapat mag-humes ako, pero kasi mag-psych dapat ako. Kasi ayoko na. Pinilit lang ako ng kaibigan ko mag-STEM. So yun, kaya ako nag-STEM. Nung grade 12 ko lang actually na-realize na gusto ko pala mag-cosmetic science. Paano mo na-pag-decide na cosmetic science? Kasi nakita ko sa TikTok. Nakita ko sa TikTok. Hindi, pati dati rin kasi, mahilig akong gumamit-gamit ng makeup ng nanay ko. I worry kasi na baka ma-disappoint ko yung parents ko. And lalo na yung sarili ko kasi buhay ko to eh. Yung decision ko yung makakapagpabago ng kung anong gusto kong malating sa buhay. I learned na change is scary, pero it's necessary for growth. Nakakatakot siya kasi hindi mo alam kung ano yung mangyayari sa future mo eh. Hindi mo alam kung ano yung ikakaharap mo, ganon. Parang mas nakakatakot naman kung magsistay tayo sa comfort zone natin. Kasi hindi natin makikita kung ano yung yung capabilities, yung full potential mo. Being scared is normal, pero once we face it, doon natin ma-realize, doon natin mas-start yung mga learnings and strengths and empowerment. Kaya kahit mahirap, we must face it. Kakayan. Yes, we must face it. How about si Julia naman? What's your principle in life? Similar lang kay Juliana is do it scared. Kasi nung ako rin actually indecisive ako sobra. Like nung nung before ako mag-college, before mag-start, like sobrang hindi ko lang kung OT ba kukunin ko or yung kasi nga hindi masyadong kilala pa yung cosmetic side. Pero nakikita ko naman na parang may opportunities talaga. Pero hindi ko pa alam. Parang hindi pa siya listed out. Like, hindi katulad ng mga nursing. Kunyari, alam mo. So, parang sabi ko, hindi ako sure, gano'n. Tapos sabi ko, baka mag-react yung iba yung course ko. Like, hindi nila kilala. Tapos, gano'n. So, yung diba, do it scared. Nung junior high ako, palagi kong dinadoubt sarili ko. Like, parang sinasabi, puro lang ako ACADS and stuff. Doon ako nakafocus. Tapos, kunyari, sabihin nila na, sali ka dito. Like, parang sabi ko, hindi ko naman yan kaya. Tapos, parang sabi ko, sayang, kasi gusto ko rin sana. Kaso parang hindi ko siya tinuloy. So, like, sabi ko, okay, pag-start ng grade 11, I will try. Parang, gusto ko na lumabas sa comfort zone ko. Kasi palagi ako nakarely sa friends ko eh. So, nung grade 11, di ba dun, parang nag-dance group ako. Like, pero before dun, hindi dapat ako tutoy auditions. So, nung mag-audition na, di ba, nandun na kami. Sabi ko, tama ba to? Ganon. Tapos, before pumasok, parang gusto ko na mag-back out. Pero, buti na lang, may nag-push forward sa akin, no? Yung isa kong kaibigan. Tapos, parang doon nag-start, nung nakapasok ako and whatever, parang ang dami ko ng tao na nakipag-usap. Tapos, ang dami ko na nakilalang personalities, ganun.
Pero as time goes by, nakayanan ko kasi may mga nahanap ako new friends. Tapos ang dami kong na-experience from my last section, ganun. So, yun lang, do it scared kasi like, ang daming opportunities na mamamiss mo. Like, palagi ko kasi nasasabi, sayang. Pero at the end of the day, parang may decision ka pa rin eh. Parang kaya mo pa mag-decide kung tutuloy mo or hindi. And whatever you decide, huwag mo nabalikan yung hindi mo pinili. Yun yung sa tingin mo yung path mo eh. So if like, titingnan mo pa yung past, parang, sana ginawa ko na lang to. So parang stuck ka pa rin dun. Stuck ka pa rin doon. Stuck ka pa rin sa mga what ifs imbes na ituloy mo na yung mga ginagawa mo, ganon. Like, ituloy yung mga gusto mo, ganon. So, ayun, do it scared. Kaya ngayon, sa college, kung ano-ano na lang tinitry ko, nag-join ako sa clubs kahit wala pa ako napapasukan. Yay! Oh, what values do we share together? I think similar tayo, lahat ng situation natin similar. Nakaka-relate ako sa lahat eh. Yeah, I think yung sa atin, yeah, Indecisive ako. I think yung main, like yung main values or principle na shinare natin is that growth comes from knowing yourself first and not limiting yourself to your comfort zone. Yeah, kagaya nung sabi mo, do it scared, do it anyways. Eto na lang. What do we all value about awareness? I think awareness kasi talaga, lalo na yung self-awareness, I think ito talaga yung key step para ma-empower yung self mo. Kasi dito mo malalaman kung sino ka ba, kung ano ba yung gusto mo, ano yung path yung gusto mo, or yung mga factors na mapapag-decide ka for your future. And yeah, yung mga decisions mo sa life, yeah, your attitude, your behaviors. Kasi madami kang magagawa if you're aware. Yeah. Kaya nga ang important pag nagre-reflect ka sa sarili mo, sa decisions mo. Para malaman mo kung ano ba talaga yung pwede mong maging full potential. Like, sabi nga nila, you can't change what you don't acknowledge. So, hanggat hindi mo nakikita yung mali sa isang bagay or sa sarili mo mismo, hindi ka aware or conscious dun sa mga bagay na yun, hindi ka mag-grow. Hindi mo mababago sa sarili mo yung mga mali na hindi mo nakikita. One thing you're more aware of now. Ayun. Dahil nga, continuous reflection, parang it allows me to be more honest with myself, even if uncomfortable yung truth na yun. So, ayun, it helps me change something na no longer serves me right. One thing I'm aware of now is that how our choices and actions affect our growth and relationships with each other. We realize na every decision, big or small, sineshape nito yung life na gusto mong ma-achieve para sa sarili mo, and also to those who you love, yung family mo, ganon. So, kakausapin na natin ang viewers natin. Yeah. What's your ETA? What's your ETA? What's your ETA? Start with one principle. I think yun kasi yung guiding path mo. So yun yung magiging guide mo para sa pagde-decide mo for your future and everything that. So para ma-empower mo yung self mo. It's key to self-empowering. Yes. Yeah, so kahit at least one principle lang sa buhay mo, mag-isip ka na ngayon right now. True. You can focus muna sa isa para like magawa mo rin yung ibang principles. Yeah. It's a step-by-step process kasi. Di lahat magagawa mo, di lahat. Yeah, it's okay to take your time. Basta, kasi ano naman yun eh, lifelong process. Hindi naman siya na, porket naisip mo na siya ngayon, magsa-stop na siya ngayon. Talagang continuous process siya. Kaya nga continuous reflection, yeah, my principle. Bakit what's your ETA? Hindi lahat tumadating sa estimated time of arrival. Yeah. So, Yeah, buhay ay di karera, guys. Yes! Boy, hindi karera. Kaya take your time. Take your time. The life is all yours kasi buhay mo yan eh. Hindi mo namin buhay. intindihin nyo muna sarili nyo. So, that's a wrap. For our, what's your ETA? Yes, know yourself first before knowing others. Bye, everyone! Tigil na natin to. Nasan yung